Mula nung nag-upload ulit ako ng mga video tungkol sa mga PBA rookies, ang isang pangalan na laging lumalabas sa comments at sa messages ay Adrian Nocum. To be honest, matagal ko nang minamanmanan talaga yung laro ni Adrian Nocum. And today, confident na ako na makakapagbigay ako ng disente na opinion tungkol sa laro niya. Sa totoo lang, despite Ross not having the greatest of conferences so far, yung young players nila grabe mga pinapakita. Yung combo nila Nocum at Karakut may potential to be the next best young backcourt sa PBA ala Mark and JJ or Romeo and Pringle. Grabe yung claim na yon, alam ko. Pero grabe rin naman kasi yung nilalaro nilang dalawa, especially Nocum. Ngayong conference, through 5 games, he played roughly 27 minutes per game kung saan nag-average siya ng 18.4 points, 3.8 rebounds, and 4.4 assists. And also shot 53% from the field. Sobrang taas ng 53, especially para sa Guardia. Mala Tony Parker levels of efficiency to. Of course, relative sa talent ng PBA, okay? Pero in terms of his game, first observation ko sa kanya, he's a flow player. So anong ibig sabihin ko doon? It means he's best when he's in flow. Like yung on the move siya, nasa downhill, or moving in general. Tignan nyo na lang itong mga highlights na to. Karamihan ng mga baskets niya rito, nasa flow siya. And hindi yung standstill, tapos sabay galaw. Once na makapunta siya sa motion na gumagalaw siya downhill or side to side, doon na nanganganak yung mga moves niya and yung mga baskets na ginagawa niya. As we can see here, fast break, hawak ni Clarito, 3 versus 2. Binigay kay Nocum, pagharap na pagharap ni Richie Rivero, pagsalo rin ni Adrian Nocum. Meron na kagad siyang move sa isip niya and ginawa niya na kagad, hindi pa nakakapag-set up kumbaga. Either the defense or him. Pagsalo niya, meron na kagad siyang galaw, ililipat niya sa kabilang kamay. And then nag-glide kaagad siya, 1-2 step, layup, drifting to the left with his strong hand, diba? Walang hinto na nangyari. Pagsalo niya ng bola, meron na kaagad siyang quick and decisive move to the basket. Ayun, no? Tuloy-tuloy lang, parang naka-autopilot. Parang naka-cruise control. Dito again, sa play na to, half court naman. Pero makikita natin, pagka-swing kay Nocum, okay, inatake niya yung closeout ni Alejandro and medyo masikip yung spacing. Palitan natin yung kulay ng ballpen. Okay, merong Chris Lalata rito and meron siyang teammate na nakaharang sa baseline while attacking Alejandro's closeout. So medyo masikip yung spacing dito. Pero nakita natin sa Adrian Nocum, pagsalo niya ng bola, as in pagsalo talaga niya, meron na kagad siyang move na ginawa. Okay, square siya sa basket, umatake kagad siya with his left hand. Okay, nakita niya nag-react si Alejandro, nakaharang ng konti yung kakampi niya, si Clarito or si Borboran. Hindi ko makita ng maayos. Pero again, mula nung nagkaroon na siya ng flow, nagkaroon na siya ng momentum, driving to the basket, tuloy-tuloy na yung moves niya. And on the spot, nakapag-decide siya na sumiksik and nakapag-draw siya ng foul kay Chris Lalata. And again dito, bibigay na Gabe Norwood kay Adrian Nocum. Pagsalo, tignan niyo yung paa ni Adrian Nocum. Square kagad siya sa basket, naka-triple threat kagad siya. Merong nag-message sa akin sa YouTube comment. Sabi, one-on-one move daw yan, hindi yan daw triple threat. For the record, triple threat talaga tawag dito kahit mag-Google pa, mag-YouTube, or kahit na anong source. Triple threat yan. Kasi you can drive, you can pass, or you can shoot. Pero syempre sa scenario na to, tanggalin na natin yung shoot kasi hindi naman pupull up yan ng ganung kalayo. Pero triple threat position tawag doon. Pagsalo ni Nocum, okay, meron kaagad siyang jab step. Bang! Sabay drive with his left hand, dalawang dribble, spin move, balik sa kanan, mid-range, fade away, nakakuha pa ng foul. Again, kung makikita natin, pagsalo niya, walang hinto eh. Okay? Meron siyang sariling pace na mabilis, nasa kanya lang mismo, specific. Kumbaga sa half-court set na to, siya lang yung merong pace na pang Adrian Nocum. E nagsimula yon dahil sa setup move niya na jab step. Bang! Bang! Spin move. Boom! Diba? Tuloy-tuloy eh. Hindi siya nagsasayang ng panahon. Hindi siya nagsasayang ng energy. And again, makikita natin dito, Gabe Norwood, Adrian Nocum, dribble handoff. Pagsalo, okay, meron na kagad siyang rip through papunta sa gitna with his left hand. Hindi na siya nagsayang ng panahon. Dumrive, dalawang dribble, gather, layup with his left hand. Diba? Walang wasted movement, walang wasted time. Dire-diretso lang. And again, dito, transition, fast break, Adrian Nocum, 2 versus 1. Okay, against Manganti. Tuloy-tuloy lang. Binali pa. Kumbaga parang ganun sa Adrian Nocum eh. Kumbaga, ikukumpara mo siya, para siyang sasakyan na pag pinood mo siya, para siya nag-glide papunta sa basket, para siya nagzo-zoom-zoom. And I'm not saying na mabilis siya as a player talaga.
Kasi though mabilis siya, kumbaga is not the fastest out there. Pero yung acceleration, iba yung speed kasi, tsaka acceleration eh. Sinukumpara siyang kotse na ang bilis mag 0 to 60. Tapos pag abot niya na ng 60, nagko-cruise na lang siya. Again, makikita natin dito, fast brake. Ayun o, pagkasalong ni Nokum, yung pinakaunang move niya, yun yung doon siya talaga nag-a-accelerate. Napupunta na siya, nai-itcha na siya doon sa pace niya na specific to him. And then doon na nanganganak yung mga moves. Nagkakaroon na ng left to right, nagkakaroon na ng Euro step, nagkakaroon na ng bale. Kumbaga, yung pagsimula ng move niya, pagsimula ng flow niya, doon nagmumula lahat ng momentum niya driving to the basket. And in terms of his 3-point shooting, medyo may pagka-project pa, pero merong flashes. Sa 5 laro so far this conference, 30% siya sa 3 points. So, averages per game, 1.2 makes out of 4.0 attempts. So, pwede na, pero 30% is still kinda low. Below average yan. Ang napapansin ko kasi sa kanya, yung form niya is okay. Feeling ko, dahil to rookie pa lang siya and nag-a-adjust pa lang yung shooting niya, like, hindi naman to bago. Karamihan ng guards, even sa NBA, pagdating ng pros, iba talaga yung nasa pros ka na eh. Iba yung shooting ng college levels, high school levels sa pros. So, I think, form-wise, and, di ba, pag pinanood mo siya, hindi naman siya liability sa labas. And ang napansin ko kasi sa kanya minsan, kapag nakakasalo siya, especially dito, kung makikita natin, pagka-kick out, medyo malayo siya sa 3-point line eh. Ayun, para mga 3 steps to behind 3-point line. Meron siyang slight hesitation lagi. Like kung makikita natin dito, ayun, parang sinukat muna niya. Meron siyang split second na hinto. Parang, titira ko ba? Okay, tira ko. Tapos, yun, sumablay. And again, dito sa play kanina rito, again, pagsalo niya, ang layo niya ulit sa 3-point line. Mga 2 steps behind yan. So, parang meron siyang split second na nag-isip siya, tira ko ba? Okay, tira ko. Pero, di ba, that doesn't mean na liability siya. Hindi ko sinasabi na liability siya. I think yung shooting niya, tataas pa yan the more games na laruin niya and maging komportable siya sa loob ng court. Pero yun nga, so far ngayon, medyo nag-hesitate pa siya sa mga 3 points na medyo malayo ng konti and medyo biglaan. Kasi kung makikita natin, pagdating ng ganito, like, ayun, komportable yung range. Nasa may 3-point line siya and nasa flow siya ng laro niya, again, kagaya ng sinabi natin kanina, dire-diretso na eh. Ang ganda ng form niya eh. Ayun one motion, and walang hesitation. And again, dito, okay, sa play na to, okay, ang layo ni Richie Rivero sa kanya, okay? And siya, 3-point line, hindi naman siya ganun kalayo, kasi meron pa siyang 1-2 step dito bago mag 3 points. And again, ayan malapit siya sa 3-point line, malayo bantay niya, galing siya sa flow, di ba? May energy and may momentum. So, expounding on that point, makikita natin dito, magkaiba yung jump shot niya, mechanics-wise. Hindi naman sobrang laki ng difference, pero may subtle difference between the two. Kapag galing siya sa flow and galing siya sa standstill. Makikita natin dito, okay, very similar, pero merong subtle changes. Kung makikita natin dito sa right side, pag salo niya, may hesitation, okay, nag-set siya ng paa. Kung titignan lang natin dito yung bola and yung set point, i-pause natin dito. Yan yung dip, okay? Nakakasa yung kamay. And yan yung, kumbaga, yan yung first point or yung first phase ng jump shot. Makikita natin, after nun, okay, nag-set point siya. Again, yan yung second phase. And then, follow through. Kumbaga, kung titignan mo yung nasa left side, kitang-kita mo na magkakahiwalay yung sequence ng kanyang jump shot. Okay? Dip, set point, tira. Compared dito, kapag nasa flow siya, okay, one motion lahat na nangyayari, tuloy-tuloy lang. Dip, set point, jump shot, diba? Mas smooth. And hindi stiff. And I think, ito yung sinasabi ko kanina na comfort level. Na kapag si Adrian Nocum, naging komportable na siya sa court and sa tira niya sa labas, dun na mas magiging smooth yung galaw niya, yung jump shot, etc. Kasi kitang-kita natin dito pag nag-hesitate siya, nag-iiba yung jump shot niya eh. Nagiging stiff. Kumpara sa kapag nasa flow siya and hindi niya iniisip yung mechanics. Ang linis. And syempre, kapag nakakashoot ka na ng 3 points, diba, doon na magbubukas lalo yung laro mo. Makakashoot ka na ng mga dribble pull-ups, magkakaroon ka na ng looks from, sabihin na natin, mga 17 feet. Makikita natin dito,
magpipistol ang Rain or Shine, dribble handoff, Gabe Norwood to Adrian Nocum. Okay, tapos merong ball screen from Keith Datu. Ngayon, ang gagawin ng Meralco, hindi sila magkakaintindihan sa action na yun kung paano nila babantayan. Nangyari yung switch pero iwan na si Hodge sa screen ni Datu. So that left Adrian Nocum with a long 2 na alam mo, pwede ng 3 points to. Pero again, kapag nasa flow siya, dun lumalabas yung ability niya to shoot from the outside kapag hindi niya iniisip. And again, dito, aggressive close out, long close out, Raymond Almazan. Again, Nocum drives to his left, one dribble, pull up. Again, pag one motion, kapag nasa flow siya, one motion yung tira niya. Again, dito, spin move, fade away, basket. So yun, I think future is bright for Adrian Nocum, no? Yung slashing ability niya alone, nakakascore na siya ng maraming points. Paano pa kaya kapag yung 3-point shooting niya, mas naging komportable siya and mas nakashoot siya around like 35-36-ish%? Eh, hindi naman dapat talaga binibigla yung mga rookies, pero yun yung feeling ko magiging optimal progression for Adrian Nocum. So, kinompile ko lahat ng shot chart niya per game, pinagsama-sama ko, and ginawa ko ng shot distribution. Sa 3 laro na nakascore siya ng 20 points, ito yung shot chart niya. Kung makikita natin, grabe, puting-puti yung paint. So, that means, every time na drive siya and shoot siya malapit sa basket, 72% siya field goal-wise. So, pag malapit siya sa basket, 72%. So, that's 7 out of 10 shots. Sa mid-range, can be improved. 3 out of 7. Sa 3 points, not bad. Not bad. 45%, 5 out of 11. So, let's imagine na yung 5 out of 11, mas tumaas pa yung attempts and yung frequency niyan, doon na rin tataas yung mid-range. Kasi pag nakakakuha na siya ng mga longer closeouts, more aggressive closeouts, doon na siya magkaka-chance magkaroon ng dribble pull-up, either 1 dribble or 2 dribble, or matuto siya mag-snake ng defenders, i-jail niya. But doon nalalabas yung creativity. And I think so far, ngayon, as a slasher, isa na sa mga best si Adrian Nocum. And I am confident to make that claim.